Happiness Live, mga ka-Live Change, and welcome ulit sa ating YouTube channel, Live Change OFW Journey. This is your host, Leonardo Pulintan, isang OFW. So, kailangan tayo magtulungan para mas lalo magkaroon tayo ng mga knowledge, mga bagay-bagay na dapat natin gawin sa ating buhay bilang isang OFW nang hindi masayang ang ating time. Diba, opportunity na maging OFW tayo, so kailangan mag-grab natin lahat ng opportunity ito. So stay tuned dito lang sa Life Change OFW Journey. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to click subscribe, click notification, i-all mo na para updated ka sa mga upload natin mga video, and don't forget to like and share, comment down below in my comment section. Muli po, let's talk about OFW. Kung example, OFW ka right now, sigurado ako na meron kang sahod. Make sure yung sahod na to is magagamit mo ng proper. Sa paanong paraan mo magagamit ng proper ang iyong sahod? Pag pinadala mo ito sa Pilipinas, ubos kagad yan dahil gagamitin nila lang sa mga tinatawag na expenses, pambayad ng kuryente, tubig, pagkain, tuition fee, or so on and so forth. So walang papuntahan ng iyong sweldo, mabibigyan ka lang ng resibo. Wow! Resibo lang ang maiipon mo. But for the meantime, dahil nakikinig ka na ngayon sa Life Change OFW Journey, siguradong hindi lang resibo ang matitira sa iyo. Sigurado ako merong pera na matitira sa iyong bulsa dahil ito ang tinatawag na right management right now. Napapanahon ito, kailangan lahat ng OFW sanay mag-manage ng kanilang kinikita. Number 1, okay, uulitin ko palagi, kailangan magtatabi ka every month ng something para sa iyong sarili. Good kung nagtatabi ka sa SS. Good kung example may banking ka tapos naguhulog ka monthly for yourself na kahit pa paano, pag naipon mo yan, na-accumulate mo sa loob ng isang taon, every month. For example, you have 100 riyal. So times 12, magkano yan? 1,200 riyal. Times mo sa palitan ng available na panahon. So example, 12 times 15. 1 real is equals to 15. So meron ka 1,200 times 15, yun ang naipon mo sa loob ng isang taon para sa iyong sarili. Hindi yan magiging kasama pag uuwi ka ng Pilipinas na example, meron kang vacation money or meron kang tinatawag na last salary. O at least meron ka ng keep safe for yourself. Now, paano papalaguin yun? For example, lumating yung time na umuwi ka ng Pilipinas, yung pera mong naitabi, pwede mo tong gamitin sa negosyo. Mag-start up ka. Okay, kung ano yung pinakamadali na alam mong kayang-kaya mo, na pwede mong ipaturo sa iyong pamilya, mas maganda yan. At least kahit pa paano, meron ka na ngayon magiging extra pera na pwede mong gamitin pandukot sa iyong pagtanda. Remember, OFW is temporary, hindi ito pang habang buhay. So as long na meron kang opportunity to earn, use it properly. Okay? Sa pagninegosyo, magkakaroon ng buhay ang isang tao para gumanda lalo yung kanilang pamumuhay. Pag empleyado ka kasi give and take, magtatrabaho ka, ibabayad mo lang, gagastusin mo lang, wala kang maitabi. Okay? So, kung meron kang little bit negosyo, go ahead. So, ano namang negosyo ang pwede sa OFW? So, number 1 po is rental. Okay? Kung meron kang part ng iyong bahay o space na lupa, or meron kang bahay, space yung bahay na hindi mo ginagamit, convert it to rental. Mas lalo kung ikaw ay malapit sa kalsada. Pagawa ka ngayon ng mga unit na pwedeng maging paupahan sa tindahan, paupahan sa bahay, yung apartment, yan, maganda yan. At least kahit pa paano, less maintenance, di ba? Pag naipatayo mo yan sa beses, naayos mo yung electrical, naayos mo yung toilet, kitchen, pwede na, kikita na yan monthly. Rental ang tawag doon. Another thing is, pwede kang example, magnegosyo ng mga pang-sale, yung tinda-tinda. O, di ba? Pag nagsasale ka o nagtitinda-tinda ka, mas matulin yan kasi meron niyang daily ROI na or sabihin natin within 6 months may ROI na kagad. So, kasi may mga tubo na makukuha mo at pwede mong paikutin ng paikutin ng paikutin. So, bilang isang OFW, kailangan talaga wise ka. Dumiskarte tayo ng mahusay. Kasi alam mo kung bakit, guys, sayang ang time. Salo ngayon, tumataas ang bilihin dahil sa kaguluhan sa mundo. So, kailangan maging handa ka sa mga sitwasyon na pwede mangyari. Hindi pag-end na wala kang kahit ano at wala kang pambalang pang simula. Okay? So, ngayon pa lang, start up and do good things para naman maging maganda ang takbo ng inyong pamuhay at di maapektuhan ng iyong pamilya in time na magkaroon ng tinatawag ng mga emergency calamity,
katulad ng mga sakit or mga tinatawag nating emergency na mga pangyayari, may madudukot ka. Okay, tips from Life Change OFW Journey. So I hope may naintindihan kayo. I hope nakatulong. I hope na ma-encourage kayo, ma-inspire kayo mga ka-OFW ko. Okay? Remember, eat well, sleep well, and have time for yourself para naman patuloy na gumanda ang iyong kalusugan mo. So God bless and thank you.